Magandang araw mga par, welcome ulit sa YouTube channel ng aking tatay, NDR Butingting Kalikot at kung ano-ano pa. Yan mga par, meron ulit tayong panibagong video na gagawin. Today, medyo meron tayong free time para magbutingting. So kung naalala nyo nung nakaraang week, nagkaroon tayo ng isang long ride from Bulacan, Pampanga Loop. So yung bisikleta natin is nalubog sa baha. So ngayon, magkakandak tayo ng ating grease repack. Okay, halina't samahan niyo po muli ako sa bidyong ito upang matunghayan kung ano ang aking mga gagawin sa aking bisikleta. Okay? Apa, Okay? bawa. Okay mga para, dahil sa maulan ngayon at wala tayong magawa, ngayon lang natin din nahawakan tong bisikletang ginamit natin nung nag-long ride tayo. So dahil sa nalusong siya sa baha, so ngayon nagre-repack tayo ng grasa, pati natapos ko na itong mga preno, nalubog din yan, nalagyan ko na rin ng mga lubricant itong mga cable, pati sa mga shifter na lubricant na natin. Ayan, gamit yung mga grasa, langis, tsaka yung WD-40. So ngayon magre-repack tayo ng mga bearing ng gulong. So yan, nabaklasan natin yung bearing. So i-repack natin ng grasa. Okay? Apa, Okay? apa. Okay. So repack muna tayo mga pan ng grasa para next ride natin hindi tayo magka-aberya sa biyahe. Okay mga par, bali pag nabaklas natin tong bearing dito sa kanyang hub. Ayan, ito seal bearing tong gamit natin dito sa ating road bike. So tatanggalin lang natin tong mismong cover niya. Ayan. So makikita natin yung bulitas niyan para i-repack natin ng grasa. Ayan. So ito ang gagamitin nating grasa. Ito high temp to. High temp grease tong grasa na to. Okay, so i-repack natin tong dalawang bearing. So check din natin kung kaya nating buksan yung bearing dito. I-repack din natin to kasi lumubog din sa bahayan. So unahin muna natin tong unahan and then so repack natin. Ayan o, kung mapapansin nyo mga par, grabe kalawang. So yan yung dulot nung paglubog niya sa baha. So kinilawang, and then nung nabuksan ko tong hub na to, yan, ang daming kalawang din na tumulo dyan. So tumulo yung mga kalawang, tubig na may kalawang. So wala nang langis na laman to. Yan, puro tubig ang laman yan nung nabuksan natin. Okay? Okay mga par, bali itong isa, tanggalin na natin tong cover niya. Ayan, grabe, mapapansin nyo. Nakita nyo yung kalawang. So hindi na siya grasa, nakalagay dito kalawang na. So linisin muna natin to bago natin lagyan ng grasa. Itong isa, yan, na-repack na natin to. So dahil babalik na lang natin yung cover. So ito, linisin muna natin yung kalawang niya. Yan, pwede natin siya spray ng WD-40 para matanggal yung kalawang, and then tsaka natin i-repack ng grasa. Okay. Ayan mga par, bali ginagamitan natin ng degreaser to. Ayan, kung makapansin nyo, humihiwalay yung kalawang nya. Ayan. Tapos medyo brush lang din natin para matanggal. Ayan, tapos degreaser. Ayan o, makapansin nyo yung kalawang nya humihiwalay. So ito yung ginagamit kong degreaser. Ayan, nabili ko lang yan online. Ayan. So linisin lang natin to bago natin lagyan ng grasa. Ayan mga par, kung mapansin nyo, malinis na siya. Yung mga ibang kalawang dito, hindi na talaga matanggal yan, parang kumapit na dito sa mga gilid. Oo nga. Ayan. Okay, so patuloy lang natin to and then lagyan na natin ng grasa. Okay mga par, so nalinis na natin to, lagyan na natin siya ng grasa. Ito, high temp tong grasa na ginagamit natin. Ayan, si Top 1. Okay, so lagyan natin siya ng grasa ganyan. Idiin nyo lang para manuot siya doon sa mga bulitas niya pagka nilalagay nyo siya. Ayan. Okay.
So, ganyan lang ang pag-apply. Tapos, ibalik na natin yung takip mamaya pagkatapos nating lagyan ng grasa. So, make sure lang na maripak natin at manood siya doon sa loob para kahit hindi natin nabuksan yung kabilang side, pasukin na siya ng grasa sa loob. Okay? Ayan mga par, bali naikabit na natin pati yung takip. So, ngayon, ibabalik na natin itong ehe niya sa kabila. And then, ilalagay natin yung pinaka-lock niya. So, punasan natin mabuti mga par yung loob. Yan. Ito, tulad nito. So, linisin lang natin mabuti ito bago natin ibalik yung mga bearing niya tsaka ehe niya. Make sure na wala ng tubig na naiwan sa loob. Kasi pag naiwan yung tubig dyan, sigurado magkukos na naman siya ng kalawang. So, ngayon, ibabalik natin to. Medyo ipo-force fit lang natin to kasi naka-fit to dito sa hub na to. Okay? So, i-fit ko lang muna. Okay mga par, bali sa pagkakabit ng bearing ulit nito, lagyan natin itong thread sa kabila, itong nut, ilagay natin dito sa unahan. Yan. Yan. Pag nalagay na natin siya, para hindi lang tamaan ng ball ng pamukpok yung gagamitin natin, itong thread na nasa gitna na to, para pumasok tong pupukpukin kasi natin to. So ang gamit ko dito pagpupok para bumalik is itong ball hammer. So ball hammer to, rubber to. So hindi siya makakasira ng mga bakal dito. So ganito lang mga par. So dahan-dahan lang hanggang sa makita niyo lumapat to. Ayan, yung labi niya mismo lumapat dito sa mismong hub. Katulad ditong sa kabila. Ayan, kung mapapansin sa kabila, lapat na lapat yan. So ganyan din ang mangyayari dapat. So kulang pa. So ayan mga par, lumapat na siya. So okay na yung fit ng mga bearing natin. And then sa kabila, ayan, ganun din. So lumabas na yung parang pinaka shop na nagpapahigpit sa center ng bearing. So yan. So ngayon, smooth na siyang iikot. Kanina kasi nung bago natin i-repack to, talagang maganit siya. So ngayon na smooth, tapos wala pa namang kalugtong bearing natin dito. So far okay pa siya. Okay. So mga parbali, ganun lang din ang gagawin natin dito sa kabila. So check upin natin to kung babaklasin ko na lang din. Okay. Okay mga parbali, nabaklasan natin itong sa likod niya. Ngayon, eto na yung kanyang wheel set o yung gulong. Okay, ito natanggal ko na yung mismong lock ng bearing. So ito hindi siya seal bearing. So dibulitas lang to. And then hindi naman siya masyadong pinasok ng tubig, pero babaklasin na rin natin siya para maripak na rin natin para sigurado. So dito sa kabila, kung mapapansin nyo, nasisilip nyo dito, ito yung pinaglalagyan ng bulitas niya. So tatanggalin natin itong shop na to. Pagkabunot, tsaka natin i-repack naman ng grasa yung mga bearing nito. Okay? Okay mga para, kung mapapansin nyo, yung kulay ng grasa niya is kulay tsokolate na or kulay parang gatas na mustard. Pero ang ibig sabihin niya, napuno na ng tubig yung naghalo na yung tubig tsaka grasa niya. So yan yung reaction niya, para siyang tsokolate na hindi na kulay langis. So ang gagawin natin diyan mga par, eto, kumapan niyo sa kabila. Ayan, lagyan mo ng ilaw toy. Ayan, nakikita niya yung mga bulitas dyan sa loob. So pupull out natin muna yung mga bulitas sa loob niya, lilinisin natin. And then tsaka natin i-repack ng bagong grasa gamit yung ating yung high temp na yan. Okay, so pull out muna natin lahat ng mga bulitas. And then lilinisin natin tong grasa. Tatanggalin natin yung grasa may halong tubig na yan. Ayan, lumalabas na yung bulitas. So tanggalin natin lahat ng bulitas na yan. Okay? Okay mga par, kinailangan natin tanggalin tong kaset niya. Kasi yung mga bulitas niya kulang. So dapat ang per side dito is 9 na piraso. So wala naman ako nakita na laglag. Siguro dati lang kulang to.
Okay, bali tatanggalin natin tong kaset na to para malinis natin ng maayos kasi masyadong malalim. Ayun, masyadong malalim yun para linisin natin. Then check din natin kung meron pa talagang naiwan na bulitas dito sa loob. Ngayon, ang pagtanggal nito, ito may mga special tool na ginagamit dyan tulad nito. So, stop lang natin siya dito. Gagamitan natin siya ng stopper. Ayan. So, once na nagamitan nyo siya ng stopper dito, wait lang. I-ayos lang natin yung lagay. Bali, itong special tools ko na to, pantanggal ko to ng filter ng mga sakyan. So, yan. Pwede mo na siyang hawakan dito. Yan. Ito na yung pinaka-stopper mo. And then, iikutin mo lang to. So, gagamit ka lang ng wrench na medyo mahaba para maikot mo to. So, ito natanggal ko naman na siya. So, pakaliwa. Usual na luwag lang din naman to. Pakaliwa. So, pag nakaikot mo na siya, pwede mo na siyang tanggalin tong ating special tool na stopper. And then, so, kamay na lang natin tong pagluwag nitong lock niya. So, ito yung lock niya. Ngayon, pag natanggal mo na yung lock, so, ayan, tabi mo lang para hindi mawala. And then, tanggalin lang natin itong isa na nasa unahan. So, ito yung nagsisilbing tensioner para ma-press natin yung kaset dito sa hub niya. So, pag natanggalan natin itong tensioner, pwede natin itong bunutin. So, mabubunot na natin to. So, dalawa itong tensioner. Ayan. Ayan. Pagdikitin lang natin para hindi tayo malito. Pero magkaiba naman ang laki yan kaya hindi rin tayo malilito dito. Ayan. So, pwede natin siyang bunutin. So, mabubunot natin siya. So, kasi type tong ating hub. Ayan. So, malilinisan natin siya na maayos ngayon. Kasi grabe, sobrang dumi. So, hindi ko siya madudukot kung hindi natin tatanggalin tong kaset niya. Okay. So, linis muna tayo. And then, linis din ng mga bulitas. Hahanap ako sa mga spare ko kung may extra bulitas pa para makumpletong 9 per side. Dapat kasi 9 per side ang bulitas. So, ito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. So, kulang na isa. So, 9 per side dapat to. So, may mga spare naman akong bulitas dito. So, check ko na lang kung magkasukat sila ng mga bulitas. Okay? Okay mga par, bali, nalinisan natin lahat. Okay. Dito sa ating hub, yan. So, nalinisan natin, natanggalan natin yung mga grasa na nahaluan ng tubig. And then, ganun din sa kabila. So, okay, malinis na rin yan. Okay mga par, bali, ayan, nalinis na natin yung mga parts niya. So, yung bulitas. So, ayan, malinis na yung bulitas natin. Itong kaset. At saka yung mga shafting niya. Lock, nalinis na natin. And then, ito ang importante. So, nalinis ko na rin itong bearing race niya. Ayan. Itong hub. Pati yung sa kabila. Wait lang. Ayan. So, malinis na rin. Okay. So, install na natin ngayon yung mga parts. And then, ito. So, nasabi ko sa inyo, marami kong extra bulitas dito. So, ayan. So, papalitan na lang natin yung kulang dito para balanse yung ating bulitas dito per side. Okay?
Okay. So, nagkasaan na rin natin siya. Ayos na. Smooth na ngayon ang ano niya. So ngayon, ibabalik na natin siya dito. So ayan, talagang walang tigil ang ulan, malakas. Kaya ito lang talaga kaya natin gawin ngayong araw na to. So ngayon, ibabalik na natin siya dito sa kanyang katawan. Okay, so balik na natin and then okay na to mga par. At yan mga par, natapos na natin yung ating reconditioning sa ating bisikleta. Okay, so pwede na ulit itong ipang long drive. Yun. Kaso nga lang, maulan kasi ngayon, kaya ayoko muna magplano ng long drive sa ngayon. Kasi talagang matrabaho sa mga bisikleta natin kapag nalubog sa mga tubig. So lalo na yung mga bearing natin sa mga gulong, yan, kailangan natin nire-repack yan. Lalo na pag nalulusong siya sa baha. Okay? Tama. At yan mga para, sana muli meron kayong nakuhang tips sa ating ginawang pagre-repack ng mga grasa sa ating bisikleta. So ready na ulit sa long drive ang ating bike. So soon makakapagplano ulit tayo kung saan tayo ulit maglo-long ride. Okay, hanggang dito na lang ang aking video. At kung nagustuhan nyo ang aking video, please like, subscribe, and share na rin po ang aking YouTube channel. God bless you all. Thank you very much. Bye-bye!